Alam po ninyo, nagkaroon ng talagang matindi na revival. Pinababalik pa po ako doon. Kaya, purihin ng Diyos. Dito, nakita ko po dito sa Word of God, doon sa, akala ko, Pampanga lang talaga ako. Pero dito sa message ng Panginoon, limitless God. Diba? Hindi lamang po ang Diyos ay hindi lamang po siya pangtapon. Amen? Pwede tayong gamitin ng Diyos sa iba't ibang bansa. Amen! Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah! Kaya, salamat sa Panginoon. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa hapon ito. Salamat sa 4th year anniversary ng JGF Tabon Nueva Ecija. Salamat sa buhay ni Pastor Mar, ni Pastor Celine, at ang mga workers, ng members, Panginoon, ng JGF Tabon. Salamat sapagkat nais namin i-celebrate yung katapatan mo. Yung kadakilaan mo sa lugar na ito, Panginoon. And we declare your glory. We declare your anointing. We declare your favor upon this place. And we believe, Lord, na magkakaroon ng restoration, magkakaroon ng revival, magkakaroon ng deliverance upon this place by His glory, by the power of the Holy Spirit. Father God, we declare the complete healing power right now. In the mighty name of Jesus, ibalik mo, Panginoon, yung sigla, yung kalakasan, yung kalusugan ni Pastor Mar. Just touch his life. Anoint him. With your double portion of anointing. You are a limitless God. Walang imposible, walang mahirap sa iyo. Ang hindi magagawa ng tao, ang hindi magagawa ng doktor, kaya mong gawin sa buhay ni Pastor. Mula ulo hanggang talampakan, dalangin po namin, Panginoon, yung DNA ni Jesus. Palitan mo, Panginoon, ng dugo ni Jesus. By the power of the Holy Spirit, you are healed. In Jesus' name, I give you praise, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. 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 Somebody shout hallelujah. Amen. Church, sabi ko nga, ang Diyos ay tapat sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang limit. Walang limit kay Lord. Walang limit. Marami sa atin lumaki sa environment na puno-puno ng limitasyon. Para magkumisan, naririnig natin sa ating kapaligiran, hanggang dyan ka na lang. Wala kang mararating. Mahirap lang tayo. Wala ka ng pag-asa. Maaaring sasabihin ng ibang tao, hindi ka nagagaling. Pero kapatid, my dear people of God, kay Kristo, walang imposible. Ang Diyos na nasa atin ay walang hangganan Diyos. At kung siya ay nasa atin, we are limitless.
Andiyan po ba kayo? Walang limitasyon. Walang mahirap sa Panginoon. Yung ating konteksto, yung message sa 4th anniversary ng JILT ang tabon. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ng lakas ni Kristo. Binibigyan ka ng lakas ng ating Panginoon Jesucristo. Don't you know this message is a message to awaken us to the truth that our limitation do not limit God. And because Christ lives in us. That can live fully, boldly, and purposefully. May purpose of Diyos. Hallelujah! Kaya nga, hindi ko na paligoy-ligoy pa. Ang point 1, limitless strength. Hallelujah! Because Christ empower us. Andiyan po ba kayo? Hindi po ito sa ating sarili. Hindi po ito sa ating sariling kakayahan. Ito'y kakayahan ng Diyos. Ito'y kakayahan ng banal na Espiritu Santo. My dear people of God, church, listen. We are not in the ministry to prove who we are. Kung sino mas magaling sa atin, kung sino ang mas malaking ministry sa atin. You are in the ministry, we are in the ministry to express the life of Jesus and the burden of the Holy Spirit. Somebody shout, hallelujah! Buti pa yung batang nakikinig. Amen? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen. Those who hope in the Lord will renew their strength. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi dito, isa kang agila. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka manok. Agila ka. Hallelujah! Ang agila, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, sinasalungat niya ang bagyo sa kanyang buhay. Hindi siya natitinag sapagkat ang pag-asa niya ay sa Diyos. Come on, church! Hallelujah! Kaya sa Korea, ang mga Koreano, dito na buhay sila. Sabi mo sa katabi mo, iba ang anointing. Real talk tayo. Pagod ka na ba? Are you listening? Tanungin mo ang katabi mo, pagod ka na ba? Sa trabaho, sa pamilya, sa buhay. Maraming mga kabataan ngayon emotionally drained. Maraming nanay ang pagod
lakas hindi galing sa sarili mo. Ang lakas natin, ang lakas mo, galing sa Diyos. Kaya nga, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Are you listening? Amen? Kaya nga, walang magaling sa atin. Amen? Ang magaling ang Diyos. Magaling ang banal na Espiritu Santo. Parang cellphone yan na laging gamit na gamit. Minsan, nalulubag. Ang solusyon, kailangan mong kumonekta sa Diyos. Kailangan natin na ma-recharge yung buhay natin, yung ating kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat ang araw ay pasama na ng pasama. Dapat na ikaw na tao, anak ng Diyos, pabuti ka ng pabuti. Ano na sila? Nakikita po natin na nagagalak sa ating gobyerno. Nakawan! Hindi po ako natatakot. Dati ang kasalanan, patago. Ngayon, lantaran. Pulgaran. Pero my dear people of God, hindi tayo dapat matikinan. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Church, people of God, tandaan po natin, pag ubos na ako, si Kristo ang kailangan ko. Pag ubos na lulubat ako, si Kristo ang recharge ko sa buhay. Kasi siya yung pinagmumulan ng lakas. Siya yung source natin, wala na pong iba. Andiyan po ba kayo? Wala na po tayong mapupuntahan kundi ang Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, it is better to put trust in the Lord than to put confidence in men. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay Kanyang pagpapalaki. Hallelujah. Point number 2, lima lang po ito. Hallelujah. Limitless possibilities. Wow! Hallelujah. Limitless possibilities. Because Christ breaks the box. Walang imposibleng mission sa taong naka-align sa vision ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kahit ano pa man ang nagaganap sa ating kapaligiran, sa Diyos tayo umaasa. And the Bible says, Ephesians chapter 3, verse 20, ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi natin. Higit pa doon sa iniisip mo. Higit pa doon sa pangangailangan natin. Kayang ibigay ng Diyos na hindi kayang malirit ng ating kaisipan, na hindi kayang abutin ng ating kaisipan. Higit pa doon sa mga pangarap mo. Kayang abutin ng Diyos. Yes, amen. Amen? Dahil sa kanyang kapangyarihan,
Minsan, iniisip natin, hanggang dito na lang ako. Diba? Bilang tao. Minsan, iniisip natin, di ko na kayang mangarap. Minsan, iniisip natin, wala nang opportunity. Wala nang opportunity. Pero, my dear people of God, ang Diyos ay hindi limitado sa imahinasyon mo. Yung hindi mo kayang abutin ng Diyos para sa iyo. Amen. He can open doors you never saw coming. Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Amen. Doors of opportunity. Amen. Grab that opportunity. Andiyan po ba kayo? Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag ka manatili sa comfort zone. Huwag ka manatili sa kalagayan mo. Mayroon Diyos. Wow! Pag sinabing doors of opportunities, favorable. To make progress. Amen. Move forward. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang aatras. Are you listening, church? Meron pang pagkakataon. Meron pang pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Hallelujah. Doors of opportunities that can lead change, that can lead success. Amen? Amen. May batang lumaki sa squatter area. Pangarap niya maging engineer. Walang pag-tuition, walang support. Pero hindi siya tumigil. Kumapit pa rin siya sa Panginoon. Karoon siya ng scholarship. Sa madaling salita, natapos. At ngayon, nagtatayo na siya ng sarili niyang bahay. Dahil kay Lord, imposible dati, posible ngayon. Hallelujah. Amen. Stop limiting yourself based on your past. Amen. Are you listening? Based on your past. You are not defined by your failures. Amen. You are defined. You are being prepared sa mataas na kalalagayan. You are being prepared for flight. Andiyan po ba kayo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, inihahanda ka ng Diyos Inihanda ng Diyos sa mas mataas na kalalagayan. Inihahanda ka ng Diyos. Amen. Inihahanda ka ng Diyos para gamitin ka niya. Ano man ang sitwasyon, ano man ang problema, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Ang Diyos, ang Diyos, ang ating aasahan. Hindi limitado ang kinabukasan mo. Thank you, Lord. Hello? Kasi, hindi limitado ang Diyos mo. Hindi limitado ang Diyos ko. Don't you know, pagpunta kong Korea, nisip ko wala akong pera.
Are you listening? Inisip ko, Lord, kung nakapasa ako sa aking visa, sa aking interview, kalooban mo na makapunta ako ng Korea ng 15 days without any single centavos. And Lord, nakapasa ako, ikaw rin ang magpo-provide ng ticket ko. Ipinrovide lahat ng Diyos yung pangangailangan ko. Hallelujah. Sabi ko, meron na akong plane ticket, Lord, pero walang laman ang packet ko. Binigyan din ng laman ang packet ko. Andiyan po ba kayo? Wala na tutulog. Hindi limitado ang Diyos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi limitado ang Diyos. God is not limited. Amen. Number 3. Malapit na tayo matapos. Kasi gutom na ako. Ano yan? Limitless purpose. Hallelujah! Pag limitless purpose, if Christ has a plan, God doesn't just empower you for success, He empowers us for a purpose. Hallelujah. May layunin ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo nga, may layunin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Anong sabi ng Bible? 29:11 ng Jeremiah. For I know the plans I have for you. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang plano na magdudulot ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan, magandang kinabukasan ng mayroong pag-asa. Magandang kinabukasan. Hallelujah. Kaya kayo mga estudyante na nag-iisip na hindi ka na matatapos, patatapusin ka ng Diyos. Basta maglingkod ka lang sa Kanya. Magpagamit ka lang sa Kanya. Amen? Amen. Church, people of God, minsan, iniisip mo, minsan, iniisip natin, para saan pa itong buhay ko? Para saan pa itong buhay ko? Para saan pa itong buhay mo? Ay, salamat. God bless po. Salamat po. Para saan pa ang buhay mo? Para saan pa yung buhay mo? Maaring iniisip natin, may silbi pa ba ako? Andiyan po ba kayo? Lagi na lang akong palpak. Lagi na lang akong pinapagalitan. Lagi na lang akong late. Lagi na lang akong nawawalan ng trabaho. Don't you know? Kung mayroong fraternity sa labas, mayroong din fraternity sa loob ng church. Di ba? Ito yung mga frat. Ito yung mga frating tulog sa church. Ito yung mga frating gutom. Ito yung mga frating late pagdating sa music ministry. Ito yung mga frating nagpapa-importante. Bato-bato sa langit ang tamaan magpako. Nandiyan po ba
Anak, may plano ako. May dahilan ka. Hindi ka extra lang. You are unique. Are you listening? Sabi mo ang kasatabi mo, kakaiba ka. Kristiyano ka. Magpakatotoo ka. Magpakakristyano ka. Andiyan po ba kayo? Sabi ko nga doon, sa Korea, mga pastor naman yung mga nandun eh. Ngayon kung papauwi nila ako, di ko uuwi ako. Hallelujah! Ang sabi ko sa kanila, kahit dito, kung sa Diyos ka na lang. Kung sa mundo ka na lang. Are you listening? We cannot serve two masters. Amen! Mamahalin mo ang isa. Iiwanan mo ang isa. Kamuwain mo ang isa. Amen. Isa lang ang pipiliin natin. Walang iba, yung Diyos na nagligtas sa atin. Wow! Hallelujah! Don't you know, sa buhay ko ito, itong pagpipreach ko, binibigay ko yung best ko. Meron o walang tao, makikinig o wala, ibibigay ko pa rin ang best ko. Para bang ito na lang yung huli. Darating na si Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, itoto mo lang ang pagkakatabi mo sa Diyos. Itoto mo lang. Wow. Itoto mo lang. Kasi, isa lang ang buhay natin. Kapag isa, walang dalawang buhay. Buti pa yung pusa, meron daw isang na buhay. Are you listening? Are you enjoying in the presence of the living God? Alabitin mo ang katabi mo. Pinagpala ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mahirap. Mayaman ka. Yes. Pag mayroon nagsabing mahirap siya, umuwi ka na lang. Are you listening, church? Hallelujah. Parang pyesa ng puzzle yan. Hindi mo makita agad ang silbi. Andiyan po ba kayo? Pero kapag nakita mo yung full picture, yung kabuuan ng picture, makita mo lahat may gamit. Sabihin mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka pa ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pa mamamatay. Ang listening, gagamitin ka pa ng Diyos. Meron pang misyon na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Diyan po ba kayo? Are you blessed, my dear people of God? God doesn't just want to save you. He wants to use you. Gagamitin ka pa ng Diyos. Pastor Mark, gagamitin ka ng Diyos. Malaking patutuloy ito sa buhay. Marami pang mga kaluluwa. Diyan po ba? I declare,
aksidente sa mundo ito. Amen? May layunin ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka aksidente na parito. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Bakit ka nandito? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka ginagamit ng Diyos? May purpose ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sa tulong ni Kristo, sa ating teksto, kaya kong gawin ang lahat ng bagay na ipinapagawa sa akin ni Kristo. Lumapit sa Diyos na walang hanggan. Amen. Amen. And number 4, limitless grace. Walang hanggan biyaya. Nag-iisip? Biyaya. Grace. Second Tagalog, di may limang habag. Papa is mercy. Mercy. Limitless. Biyaya. Habag. Walang hanggan. Biyaya. It refers to unconditional love of God. Unconditional mercy. Unconditional forgiveness of God. Because God's grace is abundant. Amen. 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 Pag sinabing abundant, overflowing. Grace. Ito'y available para sa atin lahat. Without limit, without conditions. Ino-offer ito yung salvation ng Diyos, yung kaligtasan, yung redemption, yung pag-asa sa sangkatauhan. Kaya ang sabi ni Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo. Amen. Amen. Dahil sa kapangyarihan ni Kristo, nagiging ganap ang ating kahinaan. Marami sa atin, minsan, guilt o guilty, shame, doon sa mga past failures natin. Yung mga kasalanan paulit-ulit na ating nagagawa. Kaya ang tingin mo sa sarili, hindi na ako karapat-dapat. Hindi na ako papuntang church. Kasi makasalanan ako. Marami akong pagkukulang. But Jesus said, sapat ang biyaya ko sa iyo. Kahit mahina ka. Amen? Kahit mahina ka, sapat ang biyaya ko sa iyo. Kaya kitang gamitin. God used Moses, isang murderer. God used Rahab, isang prostitute. Amen. God used Peter, isang taksi. Kaya ka rin gamitin ng Diyos sa panahon na ito. Kaya kang gamitin ng Diyos Amen. sa panahon na ito. Kahit meron kang kahinaan, sapat ang grasya ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa rin magkukulang ang Diyos. When we talk about grace o yung biyaya, this is undeserved favor. Hindi mo ito paghihirapan. Hindi ito karapat-dapat sa iyo, pero minarapat, ibinigay ng Diyos sa iyo. Pupunta ka ng
impyerno. Tayong lahat. Pero iniligtas pa rin tayo ng Diyos mula sa kapahamakan. Amen. Sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Nabubuhay tayo dahil lang sa biyaya ng Diyos. When we talk about biyaya, hindi po yung pera. Are you listening? Hindi po material na bagay. When we talk about biyaya o grasya, ito yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Maaaring ang bawat isa sa atin, nagdidesisyon tayo, nagtatrabaho, sa maghapon, ginagawa mong lahat. Desisyon mo yun. Pero pag tulog mo, hindi mo na desisyon yun. Desisyon na ng Diyos kung ikaw ay magigising pa. Paggising mo ng umaga, nagising ka, biyaya yun. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buhay pa tayo. Wow! Hallelujah! Andiyan pa po kayo? Ito na, number 5, last. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Patapos na tayo. Diyan ba kayo? Are you blessed by the people of God? Alam niyo po, yung papunta pa lang ako dito, punong-puno na ako eh. Hindi na kailangan yung mahaba pang preaching. Amen? Ang importante dito, puno-puno ka sa biyaya ng Diyos. Amen. Balik mo. Limitless Victory! victory. 4 years anniversary, limitless victory. Amen! Hallelujah. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen! Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay lubos na nagtatagumpay. Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Huwag ka nang malungkot. Meron ba yung nagtatagumpay malungkot, nakasimangot? Sabi mo sa katabi mo, bawal na nakasimangot dito. You are free indeed. Malaya ka na. Amen? Malaya ka sumayaw. Malaya ka magpuri sa Panginoon. Umisan pagramdam natin, talo. Pag-uwi mo ng church, masaya ka ngayon. Masaya ka dahil anniversary. Pag-uwi mo, iniisip mo, talo na naman. Iniisip mo, utang na naman. Talo sa finances. Talo sa love life. Wala akong love life. Talo sa karir. Talo sa lahat ng bagay. Minsan ganun tayo. Sabi nga natin, wala dito yan. Nasa China yan. Kasi mahilig tayo sa made in China. The church, limitless victory. Ito yung overwhelming and boundless triumph. Amen? Yung success, yung
yung kabutihan ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang katulad. Wala kang kapantay. Anak ka ng Diyos. Amen? You are, ang ganda-ganda din eh, sinabi ko nga doon sa Korea, you are wonderfully and fearfully. Tingnan ko doon sa mabigat na Tagalog, ikaw ay katakot-takot. Tama niyo, yung fearfully, sabi ko, ikaw ay katakot-takot. Pero ibang translation, ikaw ay kamangha-mangha. Sabi mo sa katabi mo, kamangha-mangha ka. Yes. Sabi mo ka uli sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Diba? Kapag mayroong nagsabing pangit dito, pauwiin natin. Yes. Andiyan po ba kayo? Walang pangit dito. Wala. Lahat ay magaganda. Hallelujah! Amen? Wala kang kapantay. Amen. Wala kang katulad. Amen. Tanda mo yan. Sabi ko sa katabi, tanda mo yan. Wala kang katulad. Nag-iisa ka, Michael. Amen? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. You are not just a survivor. Ano ba kayo? You are a conqueror. Amen. You are a conqueror. Amen? Kahit bumagsak ka, kahit tinamaan ka, hindi ka babagsak. Kasi hawak ka ng Diyos. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. For God has not given us the spirit of fear, but of power. Sabi mo sa katabi mo, you have the authority. You have the anointing. Amen? We have the mind of Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. God is good all the time. And all the time. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Isang ilustrasyon, malapit na. Si Job na walang lahat. Pamilya, yaman, kalusugan. Pero sa dulo ng kwento, pinalik ng Diyos ang lahat. Nawala. Trophy back. Amen. Maari itong 2025, lugi ka, maraming nawala, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng boyfriend at girlfriend. 2026, ibabalik ng Diyos na hindi pa. Babalik ng Diyos, doble. Doble? Doble po? Doble po ibabalik ng Diyos? Opo. Doble boyfriend. Pag binigyan ka na, hindi naman doble. Ay, ibig sabihin, doble pagpapala yun. Yes po. Yung bibigyan ka na faithful Christian, Yes! yung hindi ka ipagpapalit, Aha! yung hindi ka iiwan, Aha! yan ang ibibigay ng Diyos. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mga young people, huwag kang magmadali. Huwag ka magmadali. Andiyan po ba kayo? Amen! Meron sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi nga natin, all these things shall be added unto you. Pinanggit ko siya. And all these things, all your boyfriend and girlfriend shall be added unto you.
Tuwa si Mrs. Nag-enjoy ka? Hindi allowed yan. Pinsi lang yan. Alam niyo ba yung patotoo? At talaga ng asawa ko. Yung totoo ha. Ang pangarap ko lang naman yung Lord, motor kasi malala yung mission ko. Lord, bigyan mo ko kahit yung karag-karag ba. Yung 60,000, yung luma na. Yung hindi, terdahan pa nga. Meron pa yung pot. Alam, sabi ko, Lord, masaya na ako. Binigyan ako. Ano? Tika, pukan ako ating gabi. Nasisiraan. Nasisiraan. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako. Yung medyo maganda-ganda. Alam niyo po, merong isang tao, binless ng Panginoon, hindi ko nababagitin ang pangalan, na nag-binless siya ng marami, doble. Sabi niya, isa lang inihingi ko, bakit ang dami kong pera? Nag-pray siya, parang, Lord, nag-pray siya. And then, sa panaginip, pinakita yung mukha ko. Yes, totoo ito, nandiyan ang misis ko. Pinakita yung mukha ko. Sabi niya, anong gusto mo? Kahit yung second hand. Ang sabi niya, hindi. Ibibili kita ng brand new. Kaya yung sasakyan ko, brand new. Nakikita niyo po? Are you listening, church? Sa kapurihan ng Diyos. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin pamilya, kayang gawin ng Diyos sa buhay namin. Walang imposible. Sa Panginoon. Yung lote namin, panaginip din. Nagja-jogging yung matanda na siya. Nangungupahan kami, ulan, pasok. Dito ba kayo nag-church? Galing Amerika yun. Opo. Sabi ko, nagpipray kami kahit kapiraso lupa. So, sa madaling salita, umuwi na siya. Bumalik, nanaginip siya. Ulit. Puro panaginip. Bumalik siya. Pastor, napanaginipan kita. Tinatawag mo raw ako saan akong pupunta. Sabi ko raw, dito ka na lang sa church. Pumunta siya. Pastor, di ba nagpipray ka ng lote? Yes. Ilan ba? Kahit ako kapiraso lang. Anong kapiraso? Kapiranggot? Hindi, kako mga 200 square meters. Tara, jogging tayo. Nag-jogging kami. Pumunta kami doon sa lupa niya. Namusap si Lord on the spot. Bibigyan kita ng 500 square meters. Hindi lang yun. Yung mga workers namin, nandito sila. Doon, binigyan din sila ng lupa. Amen. Hallelujah. Are you listening, church? Limitless God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. You are more than conqueror. Your past doesn't define you. Your problem don't limit you. Because Christ is in you. Christ means you are limitless. You have limitless strength. You have limitless possibilities. You have limitless purpose. You have limitless grace. You walk in limitless victory. Somebody shout, hallelujah!
do all things through Christ who gives me strength. Tayo lahat ay tumayo. Are you blessed, my dear people of God? Amen! Pwede ba natin palampakan yung isang pang-ating Panginoon? If you have been